Lantad ang pagkadismaya ng ilang senador sa takbo na investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa umunoy ghost flood control projects ng gobyerno. Ayon sa kanila, imbes na matukoy ang umunoy mga mastermind, tila nililihis umano ang investigasyon habang patuloy namang ibinabangon ang pangalan ni dating House Speaker Martin Romualdez. Si Troy Gomez magbabalita. Matapos ang pinakahuling pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, hayagang nagpahayag ng pagkadismaya si Senador Rodante Marcoleta sa naging focus ng investigasyon. Ayon sa senador, inaasahan niyang magbubukas ang hearing ng bagong direksyon patungo sa pagtukoy sa tunay na ugat at mastermind ng umunoy ghost flood control projects. Ngunit sa halip, nananatiling nakatuon ang diskusyon sa usapin ng maling grid coordinates. Yung anticipation ko nung kahapon is more on opening a new area sana kung saan kami papunta. Kasi alam naman ninyo, matagal na namin sinasabi, dapat puntahan na natin kung sino talaga yung pinakaugat, kung sino yung mastermind. Pero kahapon nakita nyo, it was concentrated on the coordinates. Dagdag pa ni Marcoleta, personal siyang nadismaya dahil matagal na raw niyang binanggit ang isyu ng coordinates, maging sa kauna-unahang pagdinig pa lamang ng Blue Ribbon Committee. Ako, I was a little bit disappointed, personal ko to, kasi sa kauna-unahang hearing pa lang namin sa Blue Ribbon, sinabi ko na yun, there is a problem on coordinates. So, ibig sabihin, kahapon lang nila na naisip na totoo pala yun. Samantala, mas mabigat ang naging pahayag ni Senator Amy Marcos na nagsabing iyon din ang nakikita at nararamdaman ng maraming Pilipino, isang investigasyong tila nawawalan ng malinaw na tutok. Ayaw ko sanang magsalita ng makakasakit, pero yun naman ang nakikita ng mga Pilipino. Nakikita naman natin na parang wala namang pagtutuunan ito, imbes na yung mga may kasalanan ay ang matakot. Ang mga nag-iingay pa ang sinisindak. Marinding sinuportahan ni Marcos ang minority report na nagsusulong ng isang komprehensibo, patas at walang takot na investigasyon, hindi lamang sa mga implementing agencies at kontratista, kundi hanggang sa umano'y mga mastermind. Hindi dapat nakatuon lamang sa implementing agencies, sa iba't ibang kontratista, sa kung sino-sino lamang. Tama ang diin ng report na ang tanging isang komprehensibo, patas, walang takot na investigasyon lang ang makakatsak na tunay na salarin. Yung mga mastermind ang dapat managot. Binatikos din ng senadora ang biglaang paghinto ng investigasyon matapos ang testimonya ni Orly Gutesa na anya'y nagdulot ng pagdududa sa tunay na layunin ng ulat ng komite. When a finger points to the moon, we have to look at the moon, not the finger. Isa sa pinakamabigat na puntong binanggit sa pagdinig ay ang 30 Tamarind Street, ang umano'y drop-off point ng 1 bilyong pisong binanggit sa testimonya ni Zaldico na ayon umano sa kanya ay personal na itinuro ni Martin Romualdez. Bakit hindi natin tawagin kung sino yung may-ari? Nasaan yung kontrata nasaan yung discontract? Di ba? Nabanggit lang ang pangalan ni Martin Romualdez, natapos na kami. Batay sa minority report, maraming testimonya ang nagtuturo sa isang direksyon kay Martin Romualdez, kabilang na ang pahayag ni Zaldico, Diskaya at iba pang testigo. For example, Gutesa, tinuro si Zaldico and Martin Romualdez. Si Diskaya, nabanggit din ang pangalan ni Martin Romualdez. At yung mga iba, si Alcantara, si Bryce Hernandez, pinagtuturo kung sino-sino at papunta lahat sa direksyon ni Martin Romualdez. Gayunman, ikinadismaya rin ng mga senador na hindi pa rin umano na ipapatawag si Romualdez sa kabila ng mga rekomendasyon ng ICI at DOJ noong mga nagdaang buwan. So, 2 buwan nang nakaraan, ICI at DOJ, sabi, kasuhan na si Martin at si Saldi. Ang Saldi ko, kinasuhan, pero si Speaker Martin Romualdez wala pa rin. Ang kinasuhan sa halip kay Speaker Romualdez sa rekomendasyon ng ICI at DOJ ay si dating Senador Bong Revilla na naserban na ng warrant of arrest, si Senator Joel, si Senator Jinggoy. Nanindigan naman si Senator Marcoleta na handa siyang harapin si Romualdez sakaling ipatawag ito ng Blue Ribbon Committee. I really relish the opportunity that he will be invited
by the Blue Ribbon Committee. And I promise you, you will not be disappointed in the questions that I'm going to ask him. Habang patuloy ang investigasyon sa Senado, nananatili ang tanong ng publiko. Tutuloy ba ang Blue Ribbon Committee hanggang sa pinakaugat ng umano'y anomalya o mananatili na lamang sa gilid ng usapin? Sa huli, inaasahan ng taong bayan na hindi pangalan, kapangyarihan o posisyon ang magiging hadlang sa paghahanap ng katotohanan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.